Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin Leo kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, first 2 weeks ng October 2024 Leo. So in general siya, gamitin mo ang iyong intuition sa panunood para makaresonate ka dito. Okay Leo. Seek forgiveness in animal kingdom. Oh. Comment down below if you resonated. So, dito sa Animal Kingdom na to, sinasabi ng baraha sa atin na meron tayong mga pets or meron tayong mga lessons in life na nakikita sa pamamagitan ng ating mga pets. 'Di ba? Minsan sa aso, sa pusa, nakikita natin na may mga dapat tayong ma-appreciate sa ating buhay. May mga leksyon tayong kailangan matutunan. And minsan, sa mga animals natin, nakikita yung mga dapat nating ma-realize sa buhay. So, eto siya. Pwedeng sa first 2 weeks ng October, may mga ma-realize kayo regarding sa pet. Or pwedeng animal kingdom kasi siya. So, kung may farm ka or marami kang alagang hayop, pwedeng malaking pera yung makukuha mo dito. Pwedeng nagbebenta ka ng aso, ng pusa, or kano pa man. Or mayroon kang farm, may mga piggery or poultry, or kano pa man. So, forgiveness. Dito sinasabi ng baraha sa'yo, Leo, na yung pag-hold back natin or pag-hold on natin sa ating resentment, sa ating galit, ay posibleng nakakasuffocate yan ng ating spiritual growth and at the same time financial growth. So, parang siya yung nagiging sagabal para hindi natin makuha yung ating swerte, good luck, good fortune. So, yung resentment daw, isa sa pinaka malakas na nakaka-damage sa human emotions. So, as much as possible, magpatawad daw. Kasi yun naman talaga ang dapat. Panginoon nga nagpapatawad, di ba? And dito sinasabi na kailangan mong i-resist yung pride, kasi pride lang naman yung kalaban natin para hindi tayo makapagpatawad. So, forgiveness, forgive, forget, and let God, let go. Parang ganon. So, seek. Okay, the power of spirit exists in all things. Syempre, 'di ba? Lahat ng nangyayari dito sa ating buhay ay magkakonektado. Lahat ng nangyayari may rason. Okay? Ang lahat ay may dahilan. So, nandito tayo sa mundo para matuto, nandito tayo sa mundo para i-correct yung mga, ganun lang yun eh, di ba? Ang human being, nagre-reincarnate para i-correct yung mga bad na nangyari sa nakaraan, parang ganito, ganyan. So, hanggat hindi natin na i-correct yung mistakes natin, babalik at babalik tayo dito sa mundong ibabaw. Okay? Magre-reincarnate hanggang sa may correct na talaga. Okay, Leo. Cave, sanctuary. Yung iba sa inyo dito, posibleng sa buwan ng October, lalo na sa first 2 weeks, makakaramdam sila ng peace and harmony. 'Di ba? Yung parang sobrang peaceful. Kung makikita mo dito yung sanctuary, is parang ang sanctuary mo is yung family mo, yung doon ka makakakuha ng peace and harmony. So, posibleng sa first 2 weeks ng October ay focus ka sa emotion mo and spending time sa family, spending time sa nature, spending time sa mga like-minded individuals, spending time sa pets or ano pa man. So, nakikita ko sa'yo dito na sobrang peaceful, sobrang at peace, sobrang harmonious yung October mo, lalo na yung first 2 weeks. Okay. Okay, 9 of Swords. Nakikita ko sir dito na wala kang dapat na ipag-alala. Wala kang na dapat na iniisip na nega. Okay? Kasi itong 9 of Swords is may mga Leo na posibleng hindi sila masyadong makatulog dahil sa sobrang pag-inom nila ng kape. Or siguro masyado silang nag-iisip ng negative. Natutulog sila ng late. So, syempre, yung kakagamit ng mga blue light, gadgets,
pwedeng magka-problema sila sa pagtulog. So, for the month of October, iwasan mo, Leo, yung sobrang paggamit ng gadget, maybe 8 o'clock, simula 8 o'clock ng gabi, kasi pwedeng hindi ka makatulog. And dito din sa mga grudges and resentment, syempre pag marami kang kinikim-kim na galit, hindi ka talaga makakatulog, kasi yun yung parang guilt feelings mo, okay? Yung parang pakukonsensyahin ka. Okay. So, Four of Swords, so yun, di ba, sinasabi ng bara, wala ka naman na dapat na ipag-alala, at peace na peace ka, di ba? Merong mga times lang hindi makatulog yung iba dahil nga yun sa sobrang gadgets, sobrang paggamit ng Facebook, ng YouTube, or kano pa man. So, sa salapi naman, nakikita natin dito na yun yung focus mo. Ang focus mo is yung makakuha ng limpak-limpak na salapi, yung 10 of Pentacles, diba? Nakikita natin dito yung pwedeng yung iba masyadong nagmumultitask, nagtatrabaho sa gabi, sa umaga. Nakikita ko dito sobrang busy ka, sobrang busy ng Leo dito, kasi kailangan niya na yung 10 of Pentacles, kailangan niyang mahawakan ito, yung focus niya pagpasok pa lang ng October 1 pa lang, ang nasa isip niya, kailangan kong ma-secure ang specific amount of money na to. Kailangan kong makuha to, kailangan kong mapasa kamay to, kailangan ko to. Parang yun yung focus niya. O, tingnan mo. And then dito din yung King of Pentacles. Same din na sinasabi sa'yo dito na kailangan mong mahawakan yan. Okay? So, gagawin mo ang lahat para mahawakan yan. May iba naman sa'yo dito na posibleng travel. Pwedeng makakapag-desisyon ka na sa first 2 weeks ng October na to kung kailan ka magta-travel. So, pwedeng may mga plano kayo na travel plans, yung travel plans para sa next year, 2025, or pwedeng ngayong Christmas vacations or New Year. So, nakikita natin dito na makakapag-desisyon ka na. Nasa sitwasyon ka ngayong October na to, pwedeng first week, second week, third week, fourth week, pwedeng bibili ka na ng plane ticket, or yun, nakaano na, parang kompleto na yung requirements, parang ganyan. Or pwedeng kung mag-abroad ka, nakapag-desisyon ka na. Or naandyan na yung visa, naandyan na yung kontrata, handang-handa na. Okay. Next naman is Page of Wands. So, itong Page of Wands na to, sinasabi na may posibleng napipredict ka na happiness, stability, balance. Pwedeng may prediction dito ng kasal, ng pagpapatayo ng bahay, pagpaparenovate ng bahay, pagbili ng lupa at bahay. May wedding anniversaries, meron ditong lump sum of money, may okasyon masaya na isa-celebrate ang buong pamilya. Okay, so yun, inuulit nyo lang yung sinabi sa unahan na sobrang busy. So, sobrang busy kasi kailangan ng additional income. And mag-iingat ka kasi mayroong ditong temptation. May mga temptation sa paligid mo. So, kung halimbawa ngayong buwan ng October, busy ka, diba? Sa trabaho, sa negosyo, or sa kung ano man na pwedeng pagkakitaan, may mga distractions dyan na pwedeng maging sagabal para sa ginagawa mo. Diba? Pwedeng, ang sagabal na yun is pwedeng sa gabi. Diba? So, masyado kang napupuyat, hindi ka makapagtrabaho sa umaga, parang ganun. So, yun lang yung distractions dito. So, yun, iwasan mo yung sobrang paggagamit ng gadgets. Yun ang nakikita natin dito. And, kung halimbawa na pagod ka na, pwede ka naman magpahinga. Kasi kung makikita mo dito yung 10 of Wands, nahihirapan ka nang i-carry siya. Diba? So, ang dami-dami mong obligations, ang dami mong pinapasan, marami kang obligasyon na kailangan na i-settle. And yung travel plans mo, may iba sa inyo ditong decidido na, decided na, kompleto na, final na, nasa finalization na ng travel. Pero may iba naman na may distractions dito. Pwedeng finalize na yung travel plans, like yung date, ganito, ganyan. Tapos may magde-distract dito na
hindi ako sasama, ganyan, ganito, kulang ako sa ganyan, sa requirements, ganyan, ganito. So, medyo, yun yung parang dahilan kung bakit hindi ka makatulog kasi maraming distractions, okay? So, thank you guys and see you again. Bye!